So simula pa nga po dati ay madalas ng pag-usapan ng mga Pinoy boxing fans sa social media ang fantasy match-up sa pagitan ng ating pambato na si former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo at current undisputed Super Bantamweight Champion na Oya Inoue. Ito ay dahil naniniwala ang mga Pinoy na kayang pataubin at in-knockout ni Magsayo ang binansagang halimaw ng Japan. Bukod dyan ay minsan na ding sinabi mismo ni Magsayo sa interview sa kanya dati ni Coach Franco Rolioda na handa daw siyang labanan si Inoue basta umakyat ito ng 130-pound super featherweight division. Hindi umano siya bababa ng timbang kasi malulugi naman daw siya sa ganung sitwasyon. Subalit sa kasamaang palad nga po ay mukhang malabo na talagang mangyari ang pangarap ng mga Pinoy fans na makitang magtuos ang dalawang ito. Dahil bukod sa nasa 135-pound lightweight division na lumalaban ngayon si Magsayo, ay kahapon lang din po ay nagsalita na rin si Oya Inoue patungkol sa plano niya sa kanyang professional boxing career. Ayon kay Inoue ay pagkatapos umano ng laban niya kontra kay Junto Nakatani na siyang nakatakdang ganapin sa susunod na buwan, ay mananatili daw muna siya sa 122-pound super bantamweight division para lumaban pa ng isang beses. Hindi umano niya mamadaliin ang kanyang sarili sa pag-akyat ng timbang. Pero nilinaw ni Inoue na ang 126-pound featherweight division na umano ang pinakasagad na aakyatin niyang dibisyon, kung saan lalabanan niya umano ang mga kampiyon dito bago siya tuluyang magretiro. Dahil po sa pahayag na ito ni Inoue ay malinaw na po na hindi na talaga mangyayari ang laban sa pagitan nila ni Magsayo. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila nagpakorona naman nga po ang angas ng Pinas General Casimero bilang King of Philippine Boxing matapos nitong mag-post sa kanyang official Facebook page ng edited photo na kanilalagyan siya ng corona ng dalawa sa pinakamainit na pangalan ngayon sa Philippine Boxing na sila Mark Magsayo at IBF Mini Flyweight World Champion Pedro Taduran. Ayon kay Casimero ay itaas umano nilang tatlo ang bandera ng Pilipinas at nasuportahan daw natin silang tatlo. Bukod dyan ay muli ding sinabi ni Cuadro Alas na matagal niya na umanong pangarap na makalaban sina Oya Inoue at baka umano sa laban niya kontra kay Luis Neri ay kapag nakuha niya ang tagumpay ay si Inoue na ang sunod na makakatapat niya. Ganun pa man ay kasalukuyan po tayong nag-aantay ng panibagong petsa at venue kung kailan nagaganapin ang kanilang laban ni Luis Neri matapos itong mapostpone. Kaya mag-antay lang po tayo ng updates. Samantala, bagamat nga po nakuha ni Deontay Wilder ang panalo kontra kay Derek Chisora nitong nakalipas na linggo lamang, ay madaming fans ang hindi napahanga sa ipinakita niyang performance dahil tila naglaho na umano ang bagsik ng kamao nito na siyang nagpatulong sa halos lahat ng kalaban na itinapat sa kanya sa ibabaw ng lona. Pero sa kabila nga po ng lahat ng ito, ay ibinunyag ni Wilder na hindi niya pa rin umano sinusukuan ang kanyang pangarap na maging isang ganap na undisputed heavyweight champion sa hinaharap. Bukod dyan ay palag din ito sa isang bigating mega showdown laban kay Anthony Joshua. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH